Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr., matibay na saksi, katotohanan ng Diyos, laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. Si Brother Fernando, tapat na bantayog, sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala, tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakap. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, laging magliliyab ang aming pananampalataya. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Purihin ang Panginoong Diyos sapagkat mulita naman tayong magkakadaupang palad sa himpapawid. Ang inyo pong malit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., ang makakasama ninyo sa programang ito ng Ayon sa Kasulatan, Tinig ng Katotohanan.
Isa pong magandang pagkakataon ang ibinigay sa atin ng ating pong Panginoong Diyos upang tayo ay muli na namang magkadaupang palad sa ilalim po ng kanyang pamamahala. At ngayon, darako tayo sa isang natatanging paksa na ito po ay naipost natin sa social media at bibigyan na natin ngayon ng pagkakataon upang ito po ay ating matalakay. Alin po ito? Yan. Ang paksa po na ating pag-uusapan ngayon ay ito pong pinamagatang is it a wish or an attack? Yan. Alin po itong binabanggit natin riyan? Wala po iba kundi yung ipinost ng atin pong masugid na taga-subaybay. Walang iba kundi si Erwin de la Cruz. Ayan. Sapagkat nung mga nakaraan, sumapit po ang ating kaarawan ng kapanganakan noong July 17. Ano po? Kasi ang birthday ko po ay July 17, 1976. Kaya noong July 17, hindi ko lang alam kung eksaktong July 17 ito ipinost or basta tumigit kumulang sa parte na yan, ay nagpost si kaibigan nating Engineer Erwin de la Cruz ng ganitong mga pahayag. Ang sabi niya, ito po yung nakapost sa kanyang wall, mga kapatid, sabi niya, "Happy birthday, MG Brofer Baisa Camacho Jr. Wish ko for you, magbago ka na sa pagiging master liar mo habang may time ka pa." Yan. Okay? Kaya, yung pong MG Brofer Baisa Camacho Jr., yan po yung isa kong Facebook account. Kasi meron po akong 2 Facebook account na active. Puno na kasi itong MG Brofer Baisa Camacho Jr. Kaya gumawa tayo ng isa pa nating Facebook account para doon naman ay yung mga hindi natin matanggap na mga friend request dito natin sa bago nating Facebook account ina-accept. Ano po? Ngayon, samantala nakita natin ito kasi minention nga tayo, ay gagawan ngayon natin ng part 1. At ito na nga, pinamagatan na natin is it a wish or an attack? Yan. Pero syempre bago yan, mga kapatid, tayo muna pansamantalang dumako sa isang maikli nating panalangin. Let us pray. Mahabagin po naming Ama na ang tahanan ay nasa mga langit, sa pagkakataon pong ito, patnubayan niyo po ang magiging serye ng pag-aaral na ito sa pamamagitan po ng mga usaping pangpananampalataya'y mahayag ang inyong pong katwiran at ang mga pag-alipusta sa inyong bayan ay maituwid sa pamamagitan ng pagbibigay reaksyon. Hangad po ng inyong abang lingkod Ama na ipagkatiwala sa inyo ang guguguling mga oras sa panahon ito at maging kagalingan din sa mga damdamin na nasasaktan sa tuwing nababasa ang mga pagpo-post ng isa naming kaibayo sa pananampalataya. Maasa po kami ang inyong bayan mananatiling matatag sa pamamagitan po ng inyong kapangyarihan. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright, mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo at kayo po ay pansamantalang nakatutok dito po sa programang Ayon sa Kasulatan. Isang programa na kung saan ay ang mga katotohanan ng Diyos ang siya nating pinangahawakan. Kung kaya't ang ayon sa kasulatan, ito po ang tinig ng katotohanan.
Samantala, ang ating pag-uusapan ay tungkol po dito sa pabating hindi. Pagbating hindi ni kapatid na Erwin de la Cruz. Ano? Ulitin po natin ang sabi niya, happy birthday. Yan, no? Maganda yung una, no? Happy birthday, MG Brooper by Sakamatsu Jr. Yan. So, okay na sana, no? Then, pagdating sa bandang ibaba, wish ko for you. Magbago ka na sa pagiging master liar mo habang may time ka pa. Ito po ay isang mariing akusasyon na kanyang inia-address sa inyo pong maliit na lingkod kay Kristo. At naririto po makikita natin, hindi ito wish. Hindi rin ito pagbati, kundi ito ay isang uri ng ad hominem, isang pag-atake. Ano po? Yan. Hindi ito pagbati. Okay? Hindi po ito pagbati, kundi ito'y isang uri ng ad hominem. O, ibig sabihin, isang personal na pag-atake. Yan. Ito po ay palatandaan ng isang taong galit na galit. Ha? Kasi hindi po niya ito mababanggit kung siya ay wala pong galit sa atin. Ano? Yeah. Kaya niya ito nababanggit sapagkat siya ay mayroong malalim na galit. At sinamantala po niya yung kaarawan nating ito upang mailabas niya yung kanyang paghihiganti. Ngayon, bakit paghihiganti? Kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na nasa social media na sa tuwing kami ay maghaharap, maraming pagkakataon na kaming nagharap, ni isa sa aming naging pagharap sa mga dialogue para patunayan niya na tama yung kanyang maling doktrina, ay lagi siyang nahuhulog sa pagkatalo sa katotohanan na atin pong daladala. Kaya sa tuwing matatapos ang mga dialogue, nagtatanim ng sama ng loob ang kaibigan nating Erwin de la Cruz. Yan. Kaya itong post niya ito ay isa sa mga palatandaan na hanggang ngayon ay hindi pa rin makatulog si Engineer Erwin de la Cruz. Na hanggang ngayon ay dinidibdib niya pa rin yung kanyang pagkatalo sa aming mga debate. Sabi ko nga, dapat kapag kaganito ang personalidad ng isang tao, hindi na dapat siya naghahamon. Ano po? At isa pa, pag naghamon ito, pag hindi mo naman kinaon, katakot-takot namang ang panunukso ang gagawin siya kapag hindi mo siya hinarap. Ano po? Kaya tuloy na pipilitan tayo na harapin siya kahit na ayaw na sana natin. Mataas ang kanyang pangarap mga kaibigan, mga kapatid. Gusto niyang gibain ang katotohanan ng Diyos na taglay-taglay ng Seventh-day Adventist at ipagpilitan na tama yung kanyang maling aral na dala-dala. Kaya lang lagi po siyang nabibigo. Ngayon, dito po sa kanyang pagpo-post na ito, inuunawa na lamang natin, mga kapatid.
Kasi kung papatulan mo ito doon sa social media, magpo-post siya tapos magpo-post din ako, parang hindi naman kaaya-aya na, no? Kaya sa halip na ako igagamit ng keyboard, dito na lang ako magbibigay ng reaksyon sa atin pong podcast. Yan. Ako naman nararamdaman ko rin ang panig niya. Ikaw ba naman sa pagsusumikap mo at pagpupumilit na magiba yung mga katotohanan ng dala-dala ng Seventh-day Adventist, at pagkatapos sa kabila nito hindi mo maisulong-sulong at may panapanalo yung mali mong doktrina, di magdadamdam ka talaga. At para ma-release niya ng kaunti yung kanyang mga kahihiyang sinapit sa mga nagdaang mga dialogues, ay idadaan niya ngayon sa mga ganitong patutsada. Kunyari, bumabati, pagkatapos sa bandang dulo mag-a-ad hominem, magpe-personal attack, no? Yan, para sa pamamagitan nito makabawi-bawi man lang si Sherin de la Cruz. Ganun naman talaga kapag hindi ka kinaya sa aral, dadalihin ka niya sa personalan. Biruin mo tawagin tayong master liar. Di ba isang personal attack yun? Pero kung titignan mo kung sino talaga ang sinungaling, sa kanya rin bumabalik, mga kapatid. Kaya yung Mr. Liar na kanyang titulong ibinabato sa atin, hindi yan, hindi ko na masyadong kasi hindi naman yan tumatama sa atin. Isa lang yung personal attack ad hominem nga yan di ba? At isa lang yan, accusation o unsubstantiated accusation ba tatawag doon. Walang katotohanan yan paano dala-dala natin ang katotohanan ng Diyos? Hindi niya magiba-giba. At dahil dito sasabihin niya ngayon tayo'y master liar kasi hindi niya magiba-giba kaya dadaanin niya tayo sa personal attack. Palatandaan niya na siya ay guilty. Palatandaan niyan na ang isang debatista, nagpapakilalang Kristiyano kuno, ay maglalabas ng kanyang sama ng loob at paghihiganti sa mga ganitong napakaruming gawain. Hindi po gawain niya ng isang tunay na Kristiyano. Di ho ba? Tapos papakilala ka na ikaw Christian, ikaw born again. May lumalabas hindi ugaling born again ito hindi ito ugaling tunay na Kristiyano. Yung mga ganitong pag-atake, gawain ito ng isang taong nagre-rebelde. Hindi gawain ng isang tunay na mananampalatayang sa Diyos. Kung sa bagay, kasi ang doktrina kasi niya maling osas. Itong mga maling osas na ito, kahit gumawa sila ng kabalbalan sa harap ng Panginoon, mananatiling ligtas ito di ba? Kahit na anong gawin sa isipan nila, ligtas sila. Kahit gumawa sila ng mga ganitong bagay, mag-personal attack, mag-ad hominem, mag-akusa, okay lang sa kanila yon, kasi sabi nila osas naman daw sila.
Ito, kaya mali talaga yung doktrina ng osas nila na yan eh. Mali. Oo. Ang ipinakikita ng doktrina nila na yan at ng pagpupus niya na ito, gawain ito ng dyablo, mga kapatid. Hindi ito gawain ng isang taong sa Diyos, kundi gawain ito ng isang taong wala sa panig ng Diyos. Gawain ito ng mga ahente ni Satanas. Yan po ang makikita ninyong larawan sa kanyang pagpupus na yan. Akala niya bumibida siya. Akala niya bumibida siya sa kabutihan. Pero ang totoo niyan, ang naibibida niya, yung karakter ng dyablo. Na karakter na kanyang daladala. Biruin mo sabihin sa atin wish ko for you, magbago ka na sa pagiging master liar mo habang may time ka pa. Isang uri yan ng pag-atake. Yan mga kapatid ewan ko sa inyo kung ano basa ninyo riyan. Yan ba ay wish? Or attack? Kaya nga yung ating title hindi ba? Yan. Is it a wish or an attack? Yan, ito po ay part 1 pa lang ng ating nagbabagang reaction ngayong 2026, mga kapatid. At dito ay gusto kong may pakita sa inyo na huwag ninyong tutularan kung kayo'y tunay na sa Diyos, mga kapatid. At kung kayo'y tunay na nakiklaim na kayo'y mga Kristiyano, huwag niyong gagayahin yung maraming gawain ng kaibigan nating si Erwin de la Cruz. Huwag. Yung karakter ng dyablo, na kagaya ng karakter na kanyang kinukuha, huwag ninyo tutularan. Kahit na tayo ay magkaiba ng pananampalataya, huwag ninyong tutularan, mga kapatid at mga kaibigan. Okay? So yan po ang gusto nating makita. Ngayon, siyempre, ipinost niya ito, mayroong may mga magre-react. Tingnan niyo ang reaction. Ito po ay mula kay Jerome Istolyoso. Sabi niya, sino kaya ang master liar, bro? Yung sumusunod sa Diyos o hindi? Ayan. Kasi matatalino yung mga audience para kasi kay Erwin de la Cruz, hindi mo kinakailangan sumunod sa 10 Commandments. Yung mga kakampi pa nga niya pag sinunod mo daw 10 Commandments maiimpyerno ka Samantala sinasabi ng Biblia, ang 10 Commandments ay napakahalaga sa isang tao. At sabi rin nung chairman ni Erwin de la Cruz, ang 10 Commandments dapat ituro sa tahanan. Ang 10 Commandments mahalaga, sabi ng chairman niya na yun na tinututulan niya yung chairman niya, di ba? Yung 10 Commandments utos ng Diyos yun tapos ayaw niyang sundin. Kaya sabi ni kapatid na Jerome Istolyoso, sino kaya ang master liar, bro? Yung sumusunod sa Diyos o yung hindi? Sa isang matinong kaisipan, syempre yung master liar dyan, yung ayaw sumunod sa utos ng Diyos. At sinasabing ang 10 utos hindi na dapat sundin. Master liar talaga yun. Samantalang sa Biblia, ipinasusunod ng Diyos yung 10 Commandments. Tapos tumitindig si kapatid Erwin de la Cruz na hindi na dapat sundin. Master liar nga siya niyan. Diba? Yan ang gusto ng dyablo wag sundin ng tao yung 10 utos ng Diyos tinututulan niya, minamali niya, ayaw niyang ipusunod sa tao.
Oh. Eh sino ang magsasabi ng totoo ngayon? Ha? Si Erwin de la Cruz na nagsasabing hindi na dapat sundin? O ang Diyos na nagsasabing dapat pang sundin ang Ten Commandments? Oh. Oh. Ay natural. Oh. Ang katotohanan ng Diyos ang mananaig, mga kapatid. At kapag tutol ka sa prinsipyo ng Diyos, at ito ipapahayag mo na hindi na dapat sundin yung Ten Commandments ng Diyos, Mr. Liar ka. Oh. Ay kanino kumakapit yan? Sa atin bang mga Adventist na sumusunod sa Ten Commandments ng Diyos? O kay Erwin de la Cruz na sa kabila ng pinasusunod ng Diyos ang Ten Commandments, siya naman tinututulan at ipinagtatanggol na wag itong sundin? Kayo po magpasya yan, mga kapatid. Ako nakikita ko, tama itong post ni kapatid na Jerome. Kung mayroong dapat bigyan ng titulong Master Liar, walang iba yung kundi siya. Alam nyo, ganito kasi yan Tawag po dyan, defense mechanism ni Erwin de la Cruz. Bakit defense mechanism? Marahil alam na niya na nagsisinungaling siya Ngayon, para hindi mapunta sa kanya yung pula, ibinabato niya yung titulo para sa atin. Pero totoo, siya yung Master Liar. Ano pa post ni Benny? Kapatid na Benny, The Bible Serving Truth Vlog. Sabi nila, kanino ito nagpapastor-pastoran si Erwin de la Cruz? Hindi naman pala ito pastor. Sinong pastor ka natuto? Sinesermon ng katuloy kapag na Erwin de la Cruz. Kasi kung hindi ka magbabago ng karakter, ang makikita sa'yo, hindi espiritu ng Diyos, kundi espiritu ng katiwalian, espiritu ng dyablo. Hindi yan gawain ng tunay na Kristiyano, kundi gawain yan ng mga ahente ni Satanas. Sabi ni Neil Makatol, walang maniniwala sa iyo, Erwin de la Cruz Osas. Aral na sinusunod mo sa demonyo. Kahit nagkakasla, ligtas pa rin. Kahit nagkakasala, ligtas pa rin. Aray mo. Mongoloid, sabi. Binasa ko lang, kasi ako naman, lantad tayo sa social media. At yung mga aral natin, nandiyan naman sa ating YouTube channel. Mapapanood. Tayo nagbibigay lang tayo ng reaction doon sa mga paninira sa atin, doon sa mga pag-atake sa atin. At binabasa natin yung mga sagot sa kanyang mga ipinopost. Ito yung nakakatuwa sa mga kapatid sa pananampalatayang nakaiintindi na ikaw ipagtatanggol ka nila sapagkat nakikita nilang tama ang iyong ipinaglalaban. At nakikita nila yung katotohanan ng Diyos na atin pong isinusulong. Kaya nga sabi ni kapatid na Russia parang dito greetings talaga namang hindi greetings yan talagang hindi ito greetings, hindi rin to wish. Ito ay isang uri ng pag-atake sa dahilang may kimkim na galit at paghihiganti sa puso ni Erwin de la Cruz. Hindi gawain ng tunay na Kristiyano, hindi rin gawain ng isang tunay na niregenerate ng ating Panginoon. Gawain po yan ng makasanlibutan. Gawain po yan ng dyablo. Yan po ang nakikita natin dyan. Ngayon,
Sabi pa ni kapatid na Jo Dora Arellano Nacario, ang tunay na Kristiyano ay hindi ganito magsalita sa kanyang kapwa. Kaya tama ang sinasabi ng mga Bible scholar na ang pagiging isang tunay na Kristiyano ay makikita at malalaman sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Tama yun. Tama naman siya. Sabi ni kapatid na Judora. Hindi ba? Sabi nga sa Biblia ulitin natin yung pagbasa ha. Basahin natin yung 7:20 ng Mateo. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Paano daw makikilala yung hindi sa Diyos? Paano makikilala yung mga nagpapakilalang mga ngaral ng Diyos? Paano makikilala? Ayon sa Mateo 7:20, yung mga taong lihis sa kabanalan ng Diyos. Sa paano raw? Sa kanilang mga bunga. Sa kanilang mga bunga, mga kikilala ninyo sila. Kaya, tama, yung sinasabi ni Jodora Arellano Nacario at ng mga Bible scholars na kanyang binabanggit na yung pagiging isang tunay na mananampalataya o Kristiyano, makikita at malalaman mo sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Nasa rin namang binabanggit ng Mateo 7, talatang 20, na makikilala ang mga tunay na hindi sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang bunga. Kaya itong pag-atake sa atin ng birthday natin, happy birthday MG Bloper Baisa Camacho Jr. Wish ko for you, magbago ka na sa pagiging master liar mo habang may time ka pa. Yan. Ito ay bunga ng pagiging hindi talagang sa Diyos. Kaya nakikita natin yung bunga ni Erwin de la Cruz. Nagpapakita na siya'y hindi talaga sa Diyos. Katulad din ng nakikita ng mga kapatid sa pananampalataya at ng iba pa nating mga kaibigan. Ngayon, nabasa ni Erwin de la Cruz. Nasaktan yung kanyang damdamin. Kaya nag-ano siya ngayon, nag-react doon kay Jo Dora Arellano. Ito po yung reaction niya. Sabi ni Erwin de la Cruz, naka-flash ba sa screen? Ayan, nakikita nyo, no? Walang masama kung tawagin ng isang tao kung ano talaga siya. Masaktan ka man. Ayun ang kanyang depensa. Then, syempre, nag-reply din si Jo Dora Arellano Nacario. Erwin de la Cruz, huwag mong baguhin ang iba. Ayan. Sarili mo muna ang baguhin mo, kapatid. At ilapat ayon sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Amen. Dito pa lang sa dalawang ito, makikita mo na kung alin ang sa Diyos sa kanila, di ba? Maganda yung sinabi ni Jo Dora Arellano Nacario. Kaya lang, sa pagdepensa ni Erwin de la Cruz, akala niya nakalamang siya. Akala niya nakahirit siya. Palibasa sa Diyos ang kanyang kausap. Tama naman yung kanyang payo. Huwag mo baguhin ang iba. Ang baguhin mo dapat yung sarili mo. At ang pagbabago mo dapat ayon sa pag-ibig ng Diyos. Yan. Ngayon, nag-reply uli si Erwin de la Cruz. Sabi niya kay Jodora, I just wishing him to change, not changing him. Yan. Tingnan mo, yun naman ang kanyang depensa. Wala na siyang masabi. Kasi tama naman yung sasabi ni
So dito makikita natin na sa dalawang nag-uusap na ito, makikita mo na kung sino yung palyadong mananampalataya at kung sino yung tunay na mananampalataya. Ano ho? Yan. Sumagot si Gelmar Yamba. Oh, ikaw ang liar. O sasabihin niya si Erwin de la Cruz. Then sumagot din si Joey Bonggaitan. Gelmar Yamba. Pang-asar yan. Kahit napanood ng mga tao ang debate nila at talunan naman si Erwin. Hehehe. Panalo pa rin siya sa paningin niya. Buhaha, sabi. Yan. Kasi ito mga nakakapanood to ng mga pag-uusap eh. Ano sagot ni Erwin de la Cruz kaya Joey Bonggaitan? Di wow. wala nang masabi. Barado eh. Kasi kahit talo si Erwin de la Cruz sa dialogue, tingin niya panalo pa rin siya. Ito yung sinasabi sa Biblia, mga kapatid, no? Na pinapagdilim. Pinapagdilim ng prinsipe ng sanlibutang ito yung kanilang pag-iisip, yung kanilang puso. Tignan niyo at sipiin natin ang banal na kasulatan. Buhat dito sa Kapitulo 12 ng Aklat ng Roma, Kapitulo 1, talatang 21, ng Aklat ng Roma, ang wikay ganito: sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nilulhati nilang tulad sa Diyos ni pinasalamatan man, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Hindi ba't kahawig din si kapal na Erwin nito? Kaya kahit talo pakiwari niya panalo. Feeling lang niya po yun, panalo siya. Pero ang totoo, gumugulong binabalda ng katotohanan ng Diyos Kaya galit na galit galit na galit. Kaya may mga tao talaga sa iba't ibang mga cases ng pananampalataya na kahit kilala nila ang Diyos, kahit sila'y nakikipag-dialogue patungkol sa Diyos, kahit na ipakita mo yung kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos, kahit ipakita mo yung katotohanan ng Diyos sa kanila, hindi nila ito makikita. Kahit na sila ay talunin ng salita ng Diyos, pakiwari nila, panalo pa rin sila. Bakit? Kasi may mga pagkakataon hindi nila nakikita yung liwanag ng katotohanan. Yung mangmang nilang puso, pinapagdilim ng kasamaan. Kaya itong talatang ito, yung Roma 1:21, pwede itong magamit sa iba't ibang mga cases ng usaping pangpananampalataya na mayroon talagang mga nagpapakilalang Kristiyano rin, kaya lang mga mangmang ang kanilang mga puso. Bakit mga mangmang? Hindi nila makita yung tama at mali. Basta nakikita nila, sila lamang ang laging tama. Tawag po dyan, pinagdilim ng sanlibutan ang kanilang puso. Yan po ang katotohanan yan, mga kapatid. Kaya, sabi ng sumunod na talata, Roma 1:22, ang mga mangmang, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Nakita nyo? Magagamit ninyo ito sa iba't ibang mga cases ng pananampalataya. Marami talagang nagmamarunong na mga Kristiyano pero ang totoo mangmang
Hindi nila mauri eh. Ha? Kung talo ba sila o panalo, basta't kahit talo, panalo sila. Ha? Kahit nagwagi na yung katwiran ng Diyos, nagmamarunong pa rin sila. Kaya matatalino ang mga nanonood. Kaya sabi nga ng kapatid Erwin na lang di wow. Sabi ni kapatid Jason Dignos, siguro kung gustuhin lang ng Diyos na puksain agad si Satanas at mga alagad niya, delikado ka. Buti na lang ang Diyos nagpapakita pa ng habag sa buong sanlibutan. Buti na lang hindi pa isinasara ang pinto ng awa. Kasi kapag inabutan si kapatid Erwin de la Cruz ng pagsasara ng pinto ng awa at hindi siya magbago, hindi siya magbago sa kanyang karakter na ito, ay nakalulungkot. Baka isa siya sa magprotesta sa ating Panginoon doon sa Mateo 7:21 hanggang 23. Baka sabihin ni Kapatid Erwin de la Cruz pagdating ng araw na yon, Panginoon, hindi ba nangaral ako? Hindi ba ipinagtatanggol ko ang iyong osas? Hindi ba, Panginoon, dumidebate ako? Kaya lang sabi ng Panginoon sa 7:20 ng Mateo, makikilala mo ang bulaang propeta sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Pagdating ng 23, ano sasabihin ng Panginoon kay Kapatid Erwin de la Cruz kung hindi siya magbabago, ha? At mananatili siya sa mali niyang gawing ito. Ay baka sabihin sa kanya, hindi kita kilala. Lumayo ka. Manggagawa ng katampalasanan. Pag hindi siya nagbago, hindi naman natin ginadjudge, mga kapatid. Inilalapat natin sa katotohanan ng Biblia. Kasi sabi doon sa 7:21, basahin niya natin para mabigyan natin ng ilapat natin sa screen. Yan. Sabi ng Panginoon hindi ang bawat nagsasabi, Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, sabi ng Panginoon Hesus, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ba isa sa kalooban ng ating Ama na nasa langit? Ang dapat nasundin. Hindi ba isa na riyan yung Ten Commandments na ayaw ni Erwin de la Cruz at nung kanya pang mga kasama? Ayaw nila ito si Kapatid Erwin de la Cruz yung Ten Commandments. Kalooban ng Ama yan sabi sa talatang ito, kahit na pala ikaw Panginoon ng Panginoon hindi ka papasok sa langit kung hindi mo gaganapin yung kalooban ng Ama na nasa langit. Kahit na ikaw nagkakandakuba na sa pananampalataya mong Osas Baptist at hindi mo ginaganap yung kalooban ng ating Ama na nasa langit, baka yung grasya na inaasahan mo, disgrasya abutin mo. Sabi ng talata maliwanag hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ngayon, kung hindi magbabago ang kapatid na Erwin de la Cruz, ayari, delikado po siya. Delikado. Kasi isa sa kalooban ng ating Ama sa langit sampalatayanan ng ating Panginoon Kristo. At kung sasampalataya ka sa ating Panginoon Kristo, lahat ng kanyang utos susundin mo. Ano ba isa sa mga utos ng ating Panginoon Kristo? Di ba sundin
ang Ten Commandments at iba pang mga eksistidong batas. Na siyang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ayaw mo noon. Di disgrasya ang aabuti mo sa halip na grasya. Kaya kung hindi magbabago, hindi magpapasakop ng totoo si Erwin de la Cruz sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Diyos, at hindi niya gaganapin ng lubusan yung kalooban ng ating Ama na nasa langit. Sabi sa talatang ito, hindi siya papasok sa langit. At baka dumating ang panahon, maisara na ang pinto ng awa. Matupad itong talatang ito. Umapila. Baka sa pag-apila ni Ka Erwin de la Cruz, Panginoon, hindi ba nangaral ako sa pangalan mo? Lagi akong lumalabas sa social media. Lagi akong dumidibati sa Russia Vista. Ay baka sabihin ng Panginoon sa kanya, kailanman hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. Ikaw na manggagawa ng katampalasanan. Ganyan ang kalalabasan niya kapag i-kukonstro natin itong Mateo 7:23, ilalapat natin kay Erwin de la Cruz na ayaw sumunod sa Ten Commandments, at sarap na sarap kumain ng baboy, at iba pang mga dumal, nalabag sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Yan po kalalabasan yan. Kaya yung banggit ni Jason Dignos, sabi niya, siguro kung gustuhin lang ng Diyos na puksain agad si Satanas at mga alagad niya, delikado ka. Talagang madidelikado pag inilapat na agad ngayon yung parusa. Kapag naisara na ang pinto ng awa, delikado. Kaya ang gusto natin, magbago si kapatid na Erwin de la Cruz. Huwag siyang manatili diyan sa kanyang style na style ng kadiliman yan Hindi kasi ganyan ang sa Diyos di ba? Sabi ni Fox Cyrex, sabi, ganyan ang ugali ng isang osas believer. Once saved, always right. Kahit mali na ang ginagawa, kasi daw, kahit magkamali, ayaw bitawan ni Kristo. Nakakatawa. Sino kaya nagturo sa'yo niyan? Tinutukoy niya yung once saved, always saved ng Baptist na pinanghahawakan ni Erwin de la Cruz. Na ang tawag ng iba, error. Instead na Erwin de la Cruz, error de la Cruz. Kasi pamali-mali. Error win pala. Error win. Kaawa-awa. Akala niya sa pagpo-post niyang ito ng pa-birthday na hindi. Kalulog na siya ng Panginoon. At ng mga nag-iisip sa social media. Lalo lang niya pinasasama ang kanyang karakter At ang masakit pa nito, mga kaibigan, hindi lang yung karakter niya ang ano rito. Sama rito, damay dito, pati yung kanyang buong sambayanan. Biruin mo paano kung ito'y mababasa ng kanyang mga anak. Yun ang mga kaibigan ng kanyang mga anak. Ano sasabihin ng mga kaibigan? Ganyan pala ugali ng tatay mo. Di ba? Mabasa ito ng mga magulang ng iyong mga anak. Ano sasabihin? Yan palang tatay ng kaibigan mo, masama pala ugali niyan. Biruin mo, birthday ng isang tao ganun siya kung mag-react. Damay dito, pati buong pamilya mo, pag hindi ka nagbago.
Ha? Pati asawa mo, damay dito sa kahihiyan na ginawa mo, kapatid na Erwin de la Cruz. O, ano sasabihin ng kanyang mga kakilala? O, kung meron diyang may malakas na loob na magsabi at magtanong, mapapahiya asawa mo. O, baka sabihin na, ganyan pala ugali ng asawa mo. O, merong nagdadaos ng kaarawan ganyan siya kung mag-post sa social media. O, hindi ka magiging bida rito. Kapatid na Erwin, hindi ka nag-aasik ng kabanalan, ang inaasik mo lagim. Ipinapahiya mo ang buong mong pamilya. Ipinapahiya mo ang iyong mga anak sa pamamagitan mo. Ipinapahiya mo ang iyong asawa sa pamamagitan mo. At hindi lang yan. Maging yung iyong mga magulang, kung buhay pa sila, yung mga kapatid mo, ipinapahiya mo rin sila. Oh. Ano sasabihin sa kanila? Nagsasalita man o hindi, may masasabi ang tao. Ganyan pala kapatid dito. Oh. Akala ko mabait. Oh. Ganyan pala ang ugali niyan. Oh. Kayo may malakas ang loob, magtanong sa kapatid mo, bakit ganyan ugali ng kapatid mo? Ang layo sa'yo. Di ba? Oh. Kaya, hindi ito nakagaganda o nakapopogi kay kapatid na Erwin de la Cruz. Itong post niya na ito, hindi. Mapapasama lamang siya lalo. Oh. Ngayon, hindi ko lang alam, siguro ini-enjoy niya talaga ito or nai-enjoy niya o talagang wala siyang pakialam. Ano man ang sabihin sa kanya, ano man ang sabihin sa kanyang mga anak, ano man ang maging tingin sa kanyang asawa, sa buo niyang pamilya, wala siyang pakialam. Basta't ang mahalaga, makapaghiganti siya, mailabas niya yung kanyang galit. Yung kanyang hinanakit. Kahit na mapariwara pa ang kanyang pamilya, kahit napulaan pa ang kanyang pamilya, wala na siguro siyang pakialam doon. Basta't ang mahalaga, nakapag-post siya ng gusto niya, mailabas niya yung kanyang saloobin, kahit hindi kaaya-aya sa Diyos. Di ba? Paano kayo pagtatanggol ng pamilya mo? Paano? At syempre, social media ito hindi lang ito sa mga pamilya mo mapupunta. Sa mga kaibigan mo rin mismo. Sa iyong pinaghahanap buhayan, kung ikaw man merong company na pinapasukan at ito'y nakikita nila yung mga ganito mong posting, batik ito sa'yo. Batik ito sa'yo. At ito, hindi mo lang ito sa akin gagawin mo rin ito sa kahit na kanino, basta lumabag sa kagustuhan mo. Ganyan po kalalabasan yan. At itong pagpo-post mo na ito, worldwide na ito, pangbuong sanlibutan na ito, sana matuto ka sa pagkakamali mong ito, kapatid na Erwin de la Cruz. Sa akin, normal sa akin na magbigay ng reaction video. Kasi ako yung binanatan mo. Di ba? Ako yung binanatan mo. Kaya normal ito. Pero sa kabalian nito, ang gusto ko pa rin, maituwid ang buhay mo. Magbago ka. Huwag mong gawin yan sa iyong kapwa. Ganyan lang po yan kaibigang Erwin de la Cruz. Yung galit mo, kung ikaw ganyan ang karakter, huwag ka nang makipagdebate.
Huwag ka nang o pumasok sa mga usapang pangpananampalataya. Kasi hindi mo kayang i-handle yung attitude mo. Hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo. Nagtatanim ka ng sama ng loob sa mga nakakadibati mo. Tandaan natin, kapatid na Erwin de la Cruz, tinawag tayo ng Diyos sa mundong ito, kung talagang ikaw ay tunay na sa Diyos, upang ipakita ang karakter mismo ng Diyos. Huwag kang manangan, huwag mong dalhin ang karakter ng dyablo. Hindi ito paratang, kapatid na Erwin de la Cruz, kundi ito yung aking nakikita, obserbasyon sa iyong mga ipinupost at sa iyong galit na nakikita ng mga tao. Kaya sana sa pamamagitan ng reaction kong ito, mapagtanto mo na mali ka talaga. At hindi ko nahihilingin pa na ikaw ay mag-public apology, hindi na. Kasi sa akin yung pinagsasabi, hindi ko naman dinadamdam yan eh. Normal yan sa amin na mga lingkod ng Diyos na kami ay libakin ng makasanlibutan. Normal na sa amin yun. At hindi na kami nagtataka ron. Kaya lang kahit na ito'y normal na nangyayari sa amin, meron pa rin kaming gusto ang mapagbago ang isang tao na gumagawa sa amin ng mga pag-alimura, ng pag-alipusta. Gusto pa rin namin maihatid kayo sa biyaya ng ating Panginoon. Maranasan mo rin yung tunay na biyaya ni Kristo, yung tunay na kapangakuan ng salvation. Yan ang gusto namin maranasan sa inyo. Mabago ang inyong karakter. Ngayon, eto pa isa mula kay Leonardo Paras. Hindi ba't ikaw, bro, hindi ba dapat ikaw, bro, ang magbago? Sabi niya kay Erwin de la Cruz. Kasi kung dyan ka mananatili sa paniniwala mo, patay ka dyan. Di naman kita hinatulang, bro. Talata Isaiah 66, 15 hanggang 17, Marcos 7, 7 hanggang 9. Totoo naman yan, sinasabi ng kapatid na Leonardo Paras. Talagang kung isang tao mananatili dyan sa mali nilang paniniwala at ipaglalaban pa rin yung mali nilang pananampalataya at kukontrahin nila ang katotohanan ng Diyos, talagang mapapahamak sila balang araw. Yan naman ang ating gustong gawin, na baguhin ni Kapitán Erwin de la Cruz ang kanyang sarili. Hindi sa nililibak natin, kundi gusto natin siya'y matuto. Baka sa pamamagitan ng mga matatalas nating pagsasalitang ito sa ating podcast, baka magising natin yung kanyang manhid na puso, manhid sa pagtanggap sa katotohanan. Baka sa pagkakataon ito makita niya na mali talaga siya. Ngayon, sumagot si Erwin de la Cruz kay Leonardo Paras. Sabi, kung talaga nasa katotohanan kayo, hindi sana lampaso ang inabot ng debater nyo si MG Bro Perbay sa Camacho sa debates. Kaso puro lampaso, sabi niya. Sumagot si Leonardo Paras, bro, napanood ko ang debate nyo, kaya alam ko ang nangyari. Siguro, bro, ang sabihan mo na panalo ka yung hindi nanood ng debate nyo. Pero hindi rin mababalitaan lang na isday ang kalaban, alam na agad ang naging resulta, lalo pat si Camacho ang kalaban.
wag ako bro ang paglakuan mo. Ayan, kasi nakapanood eh. O, di ba? Ito sasabi natin eh. Pinapagdilim na yung kanyang puso. Pinapagmanhid na. Na para bagang hiniruhan na ng bakal, ng mainit na bakal yung kanyang puso. Hindi na niya nakikita eh. Kahit na siya talo. Basta't ang kanyang iisipin, panalo siya. Kahit na siya yung lampaso sa debate, laban doon sa katotohanan ng Diyos kontra sa mali niyang doktrina, tingin niya pa rin panalo siya. Hindi natin kailanman, mga kaibigan, mga kapatid, mapaglalaruan yung mga nakapanood. Aminin mo, Erwin de la Cruz, sa sarili mo, na hindi ka talaga umobra sa katwiran ng Diyos na daladala ng Seventh-day Adventist. At kailan may hindi mo magagapi ang katotohanan ng Diyos, kapatid na Erwin de la Cruz. Kaya kayo po ay kailangan ng magbago. Kaya itong ano mo sa akin, itong i-flash nga ulit dati. Kaya itong ano mo ito, yan, hindi po yan pagbati. Alam na mga kapatid at nakakabasa na hindi yan greetings. Yan ay isang pag-atake, dala ng iyong sama ng loob. Palatandaan po yan na hindi ka pa rin makamove on mula sa iyong inabot na paulit-ulit na pagkatalo sa mga debating naganap. Yan po yan ang nangyayari. Pero huwag kang mag-alala kasi ito namang aking reaction videos, hindi ito dahil may galit ako sa iyo, hindi po ganon ang aking posisyon. Kundi gusto kong makita ng sino man ng karakter na ito ng kapatid Erwin de la Cruz ay wag na wag po ninyong tutularan. Hindi ito sa Diyos. Ito po ay karakter ng mga taong wala talaga sa Diyos. Hindi tunay na mananampalatayang sa Diyos. Ito ay karakter mismo ng kaaway. Yung ganyang uri ng pagpo-post, hindi yan kalooban ng Panginoon. Bunga yan ng galit, ng ngit-ngit, na rumireplika lamang kung sino ang kanilang nasusunod. Tignan ninyo. Sa isang talata ng banal na kasulatan, dito sa Kapitulo 12, talatang 17 ng Apokalipsis, ganito po ang wika sa atin. Sa galit ng dragon, binalingan nito ang nalabing lahi ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanan ng inihayag ni Jesus. Mula sa Saling Magandang Balita, Biblia. Ano po? Sa galit ng dragon, sino binalingan? Yung nalabing lahi ng babae. Yung babae sa propesiya, yan po ay tumutukoy sa iglesia. Ang binalingan ng dragon ng kanyang galit, yung nalabing lahi o nalabing binhi. Sino itong nalabing binhi ng iglesia? Walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church na siyang remnant church, ang nalabing binhi. Yan po ang nalabing lahi ng babae na patuloy na dinidigma ng dragon. At sa pakikipagdigma ng dragon,
sa Remnant Church, siya po ay gumagamit ng kanyang mga ahente, ng kanyang mga ngaral. Oh. At marami dito ang nagpapagamit nang hindi nila nalalaman. Kasama na rito si Kapatid Erwin de la Cruz. Akala niya sa Diyos siya naglilingkod. Pero ang totoo, hindi kalooban ng Diyos ang kanyang nasusunod, kundi ang kalooban ng dragon. Sino ang dragon? Walang iba kundi ang Diablo, ang Satanas, na siyang galit na galit sa Remnant Church. Kaya ito'y kanyang dinidigma. Sa papanong paraan niya dinidigma? Pakikipag-dialogue, pagsasalita ng mga pag-alimura, pagbibintang, at marami pang iba. Sino-sino ang nalabing iglesyang ito, o ang nalabing lahi na ito? Ano ang katangian ng Remnant Church na dinidigma ng dragon? 10 ng kanyang mga ahente. Ang katangian, ang sabi nito, ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanang inihayag ni Jesus. Ito yung mga taong masugid at masayang sumusunod sa utos ng Diyos. Kasama rito ang pagsunod sa 10 Commandments at iba pang mga eksistidong batas. At kahit na sila ay alimurain, kahit na sila ay kutsain, kahit na sila ay tuksuin, kahit sa social media o saan man, nananatili silang tapat sa katotohanang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Nananatili silang tapat sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ko sa inyo, sa akin hindi na bago ito. Itong magantong uri ng pag-alimura ni Erwin de la Cruz, itong gantong uri ng pag-atake. Binigyan na kami rito ng katatagan ng aming Panginoong Diyos. Kahit kaya pagbalik-baliktarin mo man ang mundo, ano man ang gawin mong pag-atake, ano man ang gawin mong pag-aglahi sa bayan ng Diyos, ano man ang gawin mong paninira, lahat ng yan hindi namin dadamdamin. Lahat ng yan inaasahan na namin. Sa halip na kami ay magalit sa inyo, kami ay naaawa sa inyo. Sa kabila ng gagawin ninyo o ginagawa ninyo, pag-atake, paninira, hangad pa rin namin na kayo ay magbago at makasama sa langit na bayan na inihanda ng ating Panginoong Hesus. Tinatalaw ko na lamang ang bahaging ito na dala ito ng kanyang galit, kaya nadirimlan ang kanyang puso. Ako'y umaasa pagdating ng araw, marirealize niya ang lahat ng ito at tuluyang magbabago, tuluyang lalakip sa nalabing lahi ng babae. Yan ang ating tinatanaw na pag-asa. Ang banal na espiritu, alam kong patuloy na kumakatok sa damdamin ng kapatid na Erwin. Hangad na lang natin na pakinggan niya ang katok ng banal na espiritu, na siya ay tuluyang magbalik loob sa nalabing lahi ng babae. Huwag siyang makiisa doon sa galit ng dragon para digmain ang Remnant Church. Huwag. At sana sa biyaya ng Panginoon
bago magsara ang pinto ng awa, makilala na Erwin de la Cruz ang kanyang pagkakalayo sa Panginoon. At siya ay sumampalataya ng totoo. Alisin ang galit, alisin ang ngit-ngit, yakapin ang katotohanan ng Diyos na ating ipinaglalaban. Kaya sabi doon sa unang Pedro, Kapitulo 4, talatang 14, ang wika, mapalad kayo kapag kayo'y inaalipusta. Mapalad kayo kapag kayo'y inalipusta dahil kay Kristo. Sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Kahit na tayo ay kaliwat kanang binabatikos, kaliwat kanang inaalipusta, inaaglahi ng kapatid na Erwin de la Cruz, 10 ng kanyang mga magigiting ding kasama, ay patuloy tayong inaaliw ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Ang wika, mapalad kayo kapag kayo'y inalipusta dahil kay Kristo. Bakit? Sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, yung bang post sa atin, ito ba ay pag-alipusta? Yes. Isang uri po ng pag-atake. Pero ganun pa man, salamat sa mapagmahal na biyaya ng ating Panginoon, na kahit na ang kanyang bayan, tayo'y alipustain dahil kay Kristo, ang sabi sa atin, kayo'y mapalad. Patunay lamang ito na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, mga kapatid. Kasi nga, galit ang dragon doon sa mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at sa mga taong nananatiling tapat sa ating Panginoong Kristo. Dagdag pa ng Biblia buhat sa aklat ng Mateo Kapitulo 11 hanggang 17, mapalad kayo kapag dahil sa akin, mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Na kahit na tayo inaalimura na kapatid na Erwin de la Cruz at ng iba pang mga kasama niya, na kahit na tayo ay pinag-uusig nila, kahit na tayo ay pinagwiwikaan nila ng iba't ibang uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan at walang katotohanan, tayo po ay nagdidiwang, tayo po ay natutuwa sapagkat lalo nating nakikita na tayo'y talagang sa Diyos. At ang kagandahan dito, mga kapatid, pangako ng ating Panginoon, malaki ang gantimpala ng langit. Sapagkat yung ginagawa nilang ito sa atin, ang sabi ng Mateo 5, ginawa na ito ng mga tao sa mga naunang propeta sa atin. Kaya wika sa atin, sa talatang 11, mapalad kayo. Kaya sa tuwing kami ay nakababasa ng mga pag-alimura sa amin, pag-uusig, o anumang uri ng masasakit na salita sa social media, hindi ako nagagalit. Ako'y naaawa sa inyo.
At sa kabila nito, hangad ko na kayo ay magbago, mga kaibigan ko, mga kapatid. At wag ninyong gagayahin ang karakter na ipinakikita ni kapatid na Erwin de la Cruz dito sa social media o saan man, sapagkat ang kanyang naipakikitang karakter sa social media ay nagpapakilala lamang na ang kanyang karakter o yung kanyang dinadalang karakter ay hindi sa Diyos kundi sa dyablo, tulad ng mababasa natin sa Kapitulo 8 talatang 44 ng Juan. Ang sabi rito, ang dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa, at kalaban ng katotohanan. Lagyan natin ng highlights ito. Lagyan natin highlights para madiin. Kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ano daw po ang palatandaan ng pagiging anak ng dyablo? Kung ang tatay ay laban sa katotohanan, ang anak laban din sa katotohanan. Kung ang ama ay sinungaling, ang anak ay sinungaling din. Kung ang ama ay palyang isip, ang anak palyado rin ang isip. Ganun po yan, mga kapatid. Gusto ng ating Panginoong Diyos, mahalin natin at sundin ang 10 utos at iba pang mga eksistidong batas na ayaw nila sundin. Samantala naman, si Kapatid Erwin de la Cruz at ang kanyang mga kasama ay ay tinututulan naman na dapat sundin ang mga ito. Isa pong uri yan ng kasinungalingan, mga kapatid. Ang paglaban sa katotohanan ay isang akto o anyo ng kasinungalingan. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung sino ang totoong master liar, yun po ay hindi tayo, kundi si kapatid na Erwin de la Cruz. Yan ang katotohanan nito mula sa Biblia, mga kapatid. Kaya yung title niya, binabato sa atin, siya ang merong lehitimong may titulo nito. Yung master liar, hindi yun po para sa atin yun, kundi para sa lumalaban sa katotohanan na katulad ni kapatid na Erwin de la Cruz. No? Pasensya na po kayo, medyo tayo ay naabot na naman ng hika kasi etong init panahon, init lamig, yan, kalaban natin po yan eh. Ngayon, tuloy. Kaya naman po, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, ang kanyang talagang pinagbabalingan ng gusto at pinagtutulungan kasama ng kanyang mga palyado ring mga kaalyado. Kanya tayo laging pinupunteriya sapagkat hindi nila maigupo-gupo ang katotohanan ng Diyos na atin pong daladala. At kahit kailan, mga kapatid, ang katwiran at katotohanan ng Diyos ay hindi kayang baliin, sirain ng kasinungalingan.
Ang katiwalian, ang kasinungalingan ay laging malalantad sa tuwing tatayo ang katwiran at katotohanan ng Diyos. Kaya po real talk mga kapatid, sa realidad. Ang totoo, laging pinapangarap ng kapatid na Erwin de la Cruz sa kanyang buhay na matalo niya ako sa debate. Yan po ang realidad dito mga kapatid. At ako naman, upang maipagpatotoo ko ang katwiran ng Diyos, hindi ako umaatras mga kaibigan, mga kapatid, sa anumang dialogue. Kaya nga, sa panahong ito, umabot na ako ng napakaraming mga dialogo sa iba't ibang mga pagkakataon. Marami na. I-post natin i-post natin ang ating yan. Alam nyo kung gaano nakadami ang ating naging dialogue sa iba't ibang mga gumigiba sa katotohanan at katwiran ng Diyos. Umabot na tayo ng 471 debates sa iba't ibang mga apologists, sa iba't ibang mga bishops, sa iba't ibang mga pastors, sa iba't ibang mga manggagawa. May Christians, may Islam, at meron pang ibang grupo ng pananampalataya katulad ng mga Judaism at marami pang iba. Mapa-aktwal at mapa-social media, isa man sa kanila ay hindi umubra, mga kapatid, sa katwiran ng Diyos na dala-dala natin. Hindi sila umubra. At ito naman ang pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Nasa pamamagitan ng mga dialogues online ay lalo kong napapatunayan sa mata ng mga tao na walang ibang iglesia ang nagdadala ng tunay na katotohanan ng Diyos, kundi ang Seventh-day Adventist Church na akin pong kasalukuyang inaanibang iglesia. Walang iba. Kaya nga ang dragon galit na galit. At yung anak ng dragon, galit na galit din. Pati yung mga kakampi ng dragon, galit na galit din. Nagsisikap sila na magiba ang katotohanan at katwiran ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanyang bayan. Kaya lagi pinupuri ko ang Panginoon sapagkat sa maliit kong kakayanan, ako ay kanyang ginamit upang may pagpatotoo, may pagtanggol ang katwiran at katotohanan ng Diyos. At kung sakali naman ako po ay maigupo, ako ay matalo sa dialogo o sa debate o sa anumang diskusyon, tandaan po ninyo ito mga kaibigan, mga kapatid. Kahit na ako ay may pahiya, dala ng aking kahinaan, kahit na ako ay matalo, hindi ito nangangahulugang natalo ang Seventh-day Adventist Church. Hindi ito nangangahulugang nayanig ang pananampalataya ng Seventh-day Adventist Church. Sapagkat ako po ay isa lamang maliit at ordinaryong membro ng Seventh-day Adventist Church
na nagpapagamit sa kanyang gawain. Walang posisyon, walang office, at inuuri kong hindi naman ako sikat katulad ng iba. Gwapo lang ho talaga. Kaya yung mga nangangarap na ako ay talunin, maghunos dili kayo kapatid, sapagkat kahit na ako'y matalo ninyo, hindi nangangahulugang natalo ninyo ang kabuuan ng Seventh-day Adventist Church. Ang natalo nyo lamang ay ang personang si Master God Fernando B. Camacho Jr. dahil sa kanyang kakulangan ng pag-aaral o di kay pagiging maliit na membro, hindi pa rin ninyo mayayanig ang katotohanan ng daladala ng Seventh-day Adventist Church. Pero ganun pa man, ako nagpapasalamat sapagkat tayo ay umabot na ng 471 debates na kahit isa sa kanila ay wala pang nakapagpayanig sa atin pong tinatahak na doktrina. Sa katotohanan ng Diyos at katwiran ng Diyos na ating hawak-hawak, wala pa rin pong tumatalo. Bagkus, sa kabila nito, marami ang nailalapit sa Panginoon. Hindi na nga lamang natin pinupost sa social media kasi baka agawin pa ulit nila. Kung gaano karami ang ating dialogues, higit pa riyan ang nailalapit natin sa Panginoon. Kaya wag isipin din naman na ang trabaho lamang natin ay puro debate. Mali po. Ang debate ay isa lamang sa ministry ng inyong malit na lingkod. Pero ang ating focus ay makapagpalapit ng mga kaluluwa kay Kristo at marami na higit pa sa bilang ng ating mga debate. Kaya patuloy kong pinupuri ang Panginoon sapagkat patuloy niya tayong ginagamit upang maraming kaluluwa ang mailapit kay Kristo. Kaya doon kay kapatid na Erwin, kung ako sa iyo, kapatid na Erwin, huwag mo nang pangarapin na ako ay matalo mo sa diskusyon, na ako ay matalo mo sa debate, kasi wala ring saysay kung ako iyong matatalo. Hindi nangangahulugang maigugupo mo ng pananampalatayang Adventist. Wala po yung saysay. Kundi man na pa ang gawin po ninyo, kapatid Erwin de la Cruz, panoorin muli ang ating debates at ng iba pang mga ngaral ng Adventist, pag-aralan ng lubos ang aming doktrina. Maging neutral ka muna sa pag-aaral. Malay natin, ang katok ng banal na espiritu at ng ating Panginoong Diyos sa iyong damdamin ay mapaunlakan mong buksan at magkaisa tayo sa pananampalatayang ito ng Seventh-day Adventist na siyang iglesyang nalabi na binabanggit sa aklat ng Apokalipsis. Wala na tayong magagawa. Hindi na natin mabubura ang alaala ng ating mga naging debates. Hindi na natin ito mabubura sa alaala ng mga nakasaksi, sa mga nakapanood, na kahit minsan ay hindi ka nakapanalo sa mga dialogue natin kahit na isa sa napakarami nating debates.
Hindi na natin mabubura sa kasaysayan kung paano ikay nagkagulong-gulong, kung paano ikay nagkatumbat-tumbat, nagkabalda-balda, o di kaya nagkalumpo-lumpo sa pamamagitan ng mga katotohanan ng ating mga pinag-usapan sa dialogue. Hindi na natin ito mabubura sa alaala ng bawat isa. Alam ko na hanggang ngayon ay ramdam mo pa rin ang kirot ng mga hambalos ng katotohanan. Alam ko pa rin na masyadong pang dinadamdam na ikay hindi makaubra-ubra sa katwiran ng Diyos. Na hanggang ngayon ay hindi ka pa rin mapakali at hindi ka pa rin makatulog sa mga nagdaan nating usapin. Iluhod mo yan sa ating Panginoon, Kapatid Erwin de la Cruz. Kaya sa iyong pananampalataya, sa aking kaarawan, sa iyong pag-atake, yan ay aking ipinapanalangin sa Panginoon. Na makita mo ang isang katotohanan, hindi mo kayang gibain ang katwirang pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang nalabing iglesia. Kaya, i-plus ulit natin, mga kapatid. Yeah. Sa tingin po ninyo, sino ang dapat magbago? Ako ba? O sa Kapatid Erwin de la Cruz? Ato. Unang-una, kung maaalala ninyo, mga kapatid, malaunang panahon na tinanggap ni Erwin de la Cruz na siya ang kulto at hindi ang Seventh-day Adventist Church. Lalagi niya sinasabi, is the coach, is the coach. Diba? Bigyan natin ng puna ito. Sino ba ang totoong kulto? Ang Seventh-day Adventist ba o si Erwin de la Cruz? Kung inyong matatandaan, katulad ng aking nabanggit, napakatagal ng panahon, inaccept na, tinanggap na ni Kapatid Erwin de la Cruz na siya ang kulto at hindi ang Seventh-day Adventist. Upang mabura lamang sa alaala ng mga nakasaksi sa panahon yun na siya ang kinakitaan ng pagiging kulto sa pamamagitan ng kanya mismong pag-amin, ay muli niyang sinisira ito at itinatanim sa isip na ang kulto ay ang Seventh-day Adventist. Kanya sinasabing is the coach. Pero ngayon ipapaalala ko sa inyo, mga kapatid, na hanggang ngayon ay ganun pa rin ang Kapatid na Erwin de la Cruz. Ito tayaan nating ilapag. Kung inyong matatandaan ang bahaging ito, ang sabi dito, post ko po ito kasi pagkatapos naganap ito, pagkatapos ng debate namin ni kapatid na Pastor Villanueva, Eric Villanueva, na ngayon ay kaibigan natin. Yun ay hindi nagtatanim ng sama ng loob sa atin kasi alam niya, kumbaga, ang debate ay parang boxing, na ang boxing ginaganap lang sa loob ng court, ng boxing ring. After ng boxing ring, ng boxing, tapos na, friend na uli. Hindi ito kagaya ng kapatid na Erwin de la Cruz. Yan. Kaya
dito, pinipilit niya, kasi meron tayong binasang version, yung magandang balita Biblia ng Deuteronomy 5. Palibasa, wala siyang version ng binasa ko. Kaya, lagi niya sinasabi sa atin, basahin ko daw. Master liar, may mga ganun siyang sinasabi. Kaya pinatulan ho natin. Sabi ko ngayon, ganito, Erwin de la Cruz, noon pa ito ha mga kapatid. Pag naipabasa o nabasa ko ba na tama ang nasa video ng Deuteronomy 5, aaminin mo ba na ikaw ang kulto at hindi ang Adventist? Tatanggapin mo ba? Yes or no? Wala ka magagamit na 10 seconds kasi mahilig sa 10 seconds no? Kapag naiipit kasi siya sa 10 seconds kumakapit. Ngayon, eto. Kasi lagi niya sinasabi, day calls. Tinwist ngayon natin sa magitan ng ating showdown. Kapag naipabasa ko ba o ako nabasa ko yung binabanggit sa video tungkol sa Deuteronomy 5, aaminin mo ba ako na ikaw ang kulto at hindi ang Adventist? Categorical question yan, yes or no. Ano ang kanyang reply? Eto, sabi niya, Camacho Jr., Fernando Baisa, okay, sige, call sa showdown. Yan, tandaan nyo yung categorical question natin, sinagot niya na okay, sige. Call sa showdown, sabi niya. Ipakita mo dito ang salin ng magandang balita, Biblia, na nagsasabi ng word for word na binasa mo sa debate. Yan. Sumunod niya, Camacho Jr. Fernando Baisa, go ahead. Go ahead, sabi niya. Ipahiya mo kung kaya mo. Nasaan ang salin mo ng MBB na nagsasabi na katulad ng binasa mo sa debate, ilabas mo. Palibasa, sa mga pagkakataon ito, naging busy tayo. Naging busy tayo. Kaya naman sinamantala niya ito, pagiging busy natin. Eto naman sumunod niya kasi hindi tayo nakakagamit ng social media kasi super busy. Eto pa kanya sumunod. Ano na, Mr. Sorry. Ano na ika? Mr. Master Liar, Camacho Jr., Fernando Baisa, tinanggap ko na ang habol mo, sabi niya. Nasaan ang prueba mo? Hindi ako nakakasagot kasi nga busy. Eto pa. Okay, I'm accepting the showdown, Mr. Master Liar, Camacho Jr., Fernando Baisa. Ilabas mo dito ang sali. Paulit-ulit yan. At ang tagal niyan, lalagi niya tayong ginaganyan. Yan. Ang dami niyan. Ngayon, nung naipabasa natin yung talatang ito, natameme siya. Ilabas ulit natin ngayon para lang sa kapakanan lamang ng mga hindi pa nakano. Yan po ay nasa Deuteronomy 5. Yan. Kunin natin yung MBB. Yan, ito po yun. Yan. Siya hindi lamang sa ating mga ninuno nakipagtipan, kundi pati sa atin na nabubuhay ngayon, sabi ng Deuteronomy 5, saling magandang balita Biblia. Yan. Tinatanggap niya. Paulit-ulit niya sinasabi, Kaya sa tagpong ito, napatunayan natin at nakita ng buong nakasaksi kung sino ang tunay na kulto. And remember, ang atin pong binitawang showdown na kanyang inaccept. Itong kapag nabasa ko yung Deuteronomy 5, aaminin mo na ikaw ang kulto at hindi ang Adventist.
Ano sabi niya? Okay, sige. Ibig sabihin, pag nabasa ko, accepted niya. Yan. Inulit pa ulit. Tinatanggap ko, anya ang hamon mo. Yan. Inulit pa niya ulit. I'm accepting the showdown. Ngayon. Sino ang kulto sa pagkakataong ito? Siya mismo na umamin. Siya mismo umamin na siya ay kulto sa pamagitan ng kanyang pag-accept. Yan po yan, mga kapatid. Kasi ang dala-dala niya kasi, sa totoo lang, hindi salita ng Diyos, kundi kayabangan, kapalaluan. Yan talaga. Ang nakikita natin sa kanyang karakter, mayabang eh. Sabi ng Biblia, ganito eh. Kawikaan 16:18. Ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Di yung kayabangan niya nung time na yon naglaho. Then, sumunod niyang pagpo-post, ano sabi niya? Meron pala talagang ganung salin. Sabi niya. Meron na palang ganung salin. Pero in-accept na niya. Yan na siya ang kulto. Kaya, yung sinasabi niya is the coach, hindi akma eh. Dapat sa kanya po yun. Siya yung kulto. Dapat Erwin Coach. Yan. Pwede. Kasi siya mismo umamin eh. Ganun po ginagawa niya eh. Is the cult. Pero sa kanya yon. Master liar. Pero sa kanya rin yun. Lahat ng title eh, puro kanya yan eh. Ibinabato lang yan sa atin eh. Kaya lang, wala siyang magagawa eh. Inamin niya na siya ang kulto. At sa pamagitan ng salita ng Diyos, napagtanto lalo natin, siya talaga ang master liar. Dala ng kanyang kayabangan, kaya siya nagigiba eh. Sabi ng kawika, ang linaw, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ibabagsak. Kaya hindi siya manalo-nalo sa debate eh. Puro kayabangan kasi ang nasa katawan eh. Ano pa sabi? 8:13 na kawikaan. Ang takot kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Lahat ng ito, karakter ito ni Cardinal Erwin de la Cruz eh. Kaya nakikita natin, hindi talaga siya tunay na sa Diyos. Bagamat sinasabi niya na siya'y sa Diyos. Pakiwari lang niya na siya'y sa Diyos. Pero ang totoo, ipinakikita ng kanyang karakter na siya'y hindi talaga sa Diyos. Galit ang Diyos sa ganyang tao eh. Kasi kung talagang ikay may takot sa ating Panginoon, lumalayo ka sa ganyang kasamaan. Biro mo, birthday ng isang tao, ganun ka rumatrat. Diba? At hindi lang kahit hindi natin birthday talagang ganun siya tumira sa atin eh. Galit ang Diyos dyan, mga kapatid. Namumuhi ang Diyos kasi sa maganyang gawain. Yung tuwid, gagawin niyang baluktot. Kahit di tayo nagsisinahol sa salita ng Diyos, sasabihin niya, sinungaling tayo. Kahit ng Seventh-day Adventist, hindi kulto, sasabihin niya, kulto tayo. Pero ang totoo, siya ang kulto, umami siya mismo eh. Diba? Gawa 3:19. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong makasalanan. Ito ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Ito rin ang gusto kong mangyari kay Erwin de la Cruz. Walang mangyayari sa lupang ito pag puro tayo bakbakan. Pag puro galit ang nasa dibdib ni kapatid Erwin de la Cruz. Magbalik loob ka, kapatid Erwin de la Cruz. Pagsisihan mo yan sa Diyos.
Yung ginagawang pag-atake sa bayan ng Diyos, pagsisihan mo yan. Iluhod mo, tuhod mo sa Panginoon, magbalik loob ka. May pagkakataon pa. Sabi ko, hanggang hindi pa na isasara ang pinto ng awa, may pag-asa pa, kapatid na Erwin. May pag-asa pa. Kaya sabi ng Efeso 4:22, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubaranin ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Yan. Huwag ka na magpapos ng mga ganitong bagay sa kahit na kaninong hindi mo kapananampalataya, kapatid na Erwin de la Cruz. Kasi kawawa ka dito. Hindi ka magmumukhang bida rito sa post mo na ito. Magmumukha kang kaawa-awa, magmumukha kang katawa-tawa, at hindi lang ikaw, pati ang iyong mga anak, pati ang iyong asawa, pati ang iyong mga pamilya o kabuuan ng pamilya. Huwag mong sirain ang kanilang karakter sa pamamagitan ng iyong karakter na kinuha mo sa karakter ng dyablo. Wow. Ito ang dahilan kaya nagkaroon tayo ng part 1 dito sa nagbabaga nating reaksyon. Tanda po ninyo, yan ay hindi po wish. Yan po ay pag-atake. Nanais nating baguhin na si kapatid na Erwin kung mauunlakan niya ang paanyaya sa kanya ng banal na espiritu. Okay, so sa pagkakataong ito, mga kapatid, pansamantala, dyan muna natin tatapusin ang ating pong ginagawang pagbibigay ng reaction sa part 1. May part 2 pa ho yan, at abangan po ninyo, pag-aralan din po natin. Okay, pansamantala, tayo muna ay dumako sa isang maikling panalangin na pagtatapos. Let us pray. Ama, maraming salamat po sa mga pagkakataong katulad dito na nagkaroon kami ng mga reaksyon upang ang katwiran ng inyong pong bayan ay patuloy na magningning sa sino mang makakapanood dito at makita nila. Makita rin ni Kapatid Erwin de la Cruz sa kanya kamalian, at siya po ay tuluyan ng lumapit at maglingkod sa inyo. Gusto rin namin, Ama, na si Kapatid Erwin de la Cruz ay makasama namin diyan po sa langit na bayan kapag kami sinundunan ng inyong anak sa lupang ito. Ama, patawad po sa pagkukulang at pagkakasala. Gayon din pong igawad na bendisyon sa bawat isa sa amin mula sa programang ito hanggang sa makakapanood dito. At sa kabila, Ama, ng panahong na amin naranasan, ay patuloy niyo po kaming ingatan, at kayo po ang patuloy na maluwalhati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright, mga kapatid, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Hasta la vista. Viva El Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok Hamnida. Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Shalom. Ito ang tinig na hindi mabibili, hindi matitinag, hindi mapapawi. Ito ang tinig ng katotohanan ayon sa kasulatan. Sa salita mo aming pinanghahawakan, liwanag sa dilim, gabay sa bawat daan. Hindi sa opinyon ng sanlibutan, kundi sa katotohanang nasa kasulatan. Kapag may unos, hindi uurong, ang pananampalataya'y lalo pang titibay. Ang bawat pangako mo'y aming aasa.
Sa bawat hininga, sa bawat awitan, ikaw lamang ang aming itataas. Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, salita ng Diyos ang aming sandigan. Sa Kanya lamang ang aming kaligtasan. Ayon sa kasulatan, hindi kami mag-aalinlangan, handang ipaglaban ang katotohanan ng Diyos. Kahit anong unos ang aming harapin, hindi sa galit kundi sa pag-ibig, hindi sa dahil